Maestro Antonio, pupunta po ba kayo sa syudad? Kalayaan holiday kasi ngayon. Pupunta ako sa syudad para dalawin ang anak ko. Naku, tingnan niyo si Antonio. Ang galing niya magpalaki ng anak. Teacher nga naman. Malaki na siguro ang negosyo ng anak niya sa syudad. Negosyante. Malaking negosyante. Si Manny na yan. Matalino na talaga. Simula bata pa. Dahil sa inyong lahat yan, dapat ko pa kayong pasalamatan. Wala yan. Si Manny lang talaga ang galing. Pag nagretiro ka at tumira sa syudad, magpapasarap ka na lang. Pwede mo kong dalawin sa syudad. Ilang dekada na tayong magkakapitbahay. Pagpuntahan niyo sa syudad, puntahan niyo ako. Hayaan na natin, Maestro Antonio. Sige na, at mag-iingat kayo. Una na ako. Magkita tayo pagkalipas ng kalayaan holiday. Alis na ako. Ang galing naman. Naiinggit ako. Ay, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Mga mababait na anak ay sa iba lang. Hello, Papa. Nakasakay na po ba kayo? Marami po ba ang dala nyo? Sundin ko po kayo. Magandang araw, Boss Manny! Huwag na, di pa naman ako ganong katanda. Magtrabaho ka na lang. Sige, pag malapit na, hihintayin kita sa labas. Dadating ang ama ng presidente para sa kalayaan holiday. Kailangan ko nung sabihan ng mga tauhan na maging maingat. Sige, sasunod ako sa aking mahal na anak. Sige, hanggang dyan muna. Kita tayo mamaya. Kausap ko na ang taga Cementworks. Pupunta sila mamayang hapon para pirmahan ang kontrata. Ang unang order natin ay 80 milyon. Masahin ulit ang kontrata pag may kita. Kung walang problema, pirmahan sa opisina ko mamayang hapon. Sige, ako mismo ang bahala. Nadapa ang matanda. Di niyo ba tutulungan? May tumawag ba ng pulis? May tumawag ng pulis at umalis na. Tapos kakadating ko lang din. Di ko alam ang nangyari. Kuya, ayos ka lang ba? Tatawagan ko ang ambulansya. Sarili niyang nadapa, di ba? Kakadating ko lang din. Nandito na siya nang dumating ako. Kawawa naman ang matandang to. Siguradong mabilis ang pagpadya, kaya nadapa. Di na siya makapagsalita. Uy, kuya, Gito, umupo ka muna. Tatawagan ko na ang pamilya mo. Anong numero? Ikaw ang bumangga sa akin, di ba? Kuya, hindi kita binangga. Dumaan lang ako. Nakita-kitang nadapa at walang tumulong, kaya tinulungan kita. Nadapa ka lang mag-isa. Tumulong lang siya sa'yo. Hindi ikaw binangga niya. Siya talaga ang bumangga sa akin. Kuya, bakit mo ko niloloko? Hindi talaga kita binangga. Baka natulala ka lang. Nandiyan na ang tagapanggasiwa. Anong nangyari? Siya ang bumangga sa akin sa bisikleta. Siya yung nakabangga sa akin. Hindi ako. Officer, naimatay po itong matanda. Inalalayan ko lang siya. Mga tao rito ang saksi. Pakita po na ID nyo. Bakit kailangan ko ng ID? Di ako ang gumangga. Tama, saksi kami. Nasa sahit na yung matanda bago dumating mabait na nagtulong. Proseso ng photo ID, makisama na lang po. Magpapakita pa ng ID sa pagtulong sa matanda? Anong patakaran to? Eto na.
Proseso lang po natin ang partingin sa ID. Intindihin nyo na lang po. Huwag siya umalis. Ay, tatay, anong ginagawa mo? Nasaan ka na? Sinasabi ko sa'yo, ang 80 milyon na order na to, nakasalalay sa hawak mong documents. Naku, Jefferson, pinabilis mo to, ipapadala ko sa'yo, di ba? Kaya sumakay ako ng electric bike. Saklap, may sumagi sa akin ng nagbabike. Sinagasaan? Saan ka sinagasaan? Sa tapat lang ng building nyo. Pilis na. Halos di ko na kinakaya. Sige! Tuturuan ka niya ikaw ang gumangga. May ebidensya ka ba na wala kang kinalaman sa pagbagsak niya? Dumaan lang ako. Nakahiga na siya nang dumating ako. Mga tao rito ang saksi. Mga kami, nasa sahig na yung matanda. Bago dumating, dumabait na nagtulong. Kawawa naman. Nagtulong nga sa matanda, pero na-extort pa. Nakita namin, bago dumating ang tito, nakahiga na yung matanda. Nang-extort lang siya. Sino sa inyo ang gustong sumama sa opisina para maging saksi ng mabait na matandang ito? Dumaan na ako. Wala akong pakialam. Makinig kayo. Kailangan namin ng saksi para patunayang wala ito kinalaman sa pagbagsak ng matandang to. Pero tuturuan ng matandang to na siyang gumangga. Kaya kailangan namin ng saksi at ebidensya para patunayang walang kinalaman ang mabait na matandang to. Naintindihan niyo ba? Ay, nagpakabait lang ako. Tapos, ako pang mapapatunay na walang kinalaman ako. Ganyan ba talaga kayo? Bitaw-bitaw sa akin. Sino bumunta sa'yo? Naku anak, buti nandito ka na, Shalon. Siya yung bumunta sa akin. Siya bumangga sa akin! Bata, pamilya ka ba ng matandang to? Mabuti naman, dumating lang kayong dalawa. Madali makipag-usap. Paano ka nagbisikleta? Ganito kasi, bata, nagbisikleta ako at napadaan dito. Nakita kong nadapa ang tatay mo, kaya itinigil ko at tinulungan siya. Hindi! Siya ang bumangga sa akin! Ay nako, kaibigan, mali ka. Hindi talaga ako ang bumangga sa'yo. Kung hindi ikaw bumangga, ba't mo tinulungan? Sa baryo namin, kapag may matandang nadapa, dapat tulungan. Hindi ba dapat ganon? Gusto mong magbabayit? Sige, kung gusto mong magbabayit, dalhin mo tatay ko sa ospital at sagutin mo ang bill, pampalusog at gamot. Anong sinasabi mo? Nadapa lang ang tatay mo. Hindi ako ang bumangga. Tinulungan ko lang siya. Di ba gusto mong magmabait? Halika, ituloy mo pag mabait mo, dalhin mo tatay ko sa ospital. Ikaw mag-alaga. Naloloko ba kayo? Ha? Wala ka paki! Kumalma kayo. Ayusin muna natin ang problema. Pwede ba? Anong kalokohan niya? Nangiisaan daw kami. Halika, nangiisaan ka daw niya. Saktan mo siya. Gusto mo siyang saktan, di ba? Sige, saktan mo. Uy! Kuya! Huwag kang padalos-dalos! Wala ka sanang gulo! Pag sinaktan mo siya, magkakaproblema ka, di ba? Oo nga, pag sinaktan mo siya, ikaw na mag-aalaga sa kanya. Di na sana ako nakialam. Huwag kang umalis! Di ka pwedeng umalis. Sino ka naman? Bakit di ako pwedeng umalis? Uy, hayaan niyo siyang umalis. Pag umalis siya, hit and run yun. Madali na. Pwedeng humingi ng danyos. Di pa po kayo pwedeng umalis. Di pa tapos ang usapan. Pag umalis kayo, hit and run na yun. Di makatwira ng pamilya nila. Pati ba ikaw? Maraming nakatingin. Ba't nyo pinag-iinita ng taong tumulong lang? Wala na bang hustisya? Silang sumisira sa lipunan.
Ganito po, may alitan pa. Kaya di pa kayo pwedeng umalis. Kailangan po niya ng blatter. Siyempre, di po ibig sabihin na kayo ang may sala. May proseso po sa ganitong aksidente. Kapatid, wala akong oras na ilaan dito. Ganito, picturean mo ko, tingnan mo bisikleta ko, walang marka ng banggaan. Officer, mali po ako. Nagbibisikleta galing sa direksyon to. Nakita kong may paparating sa akin. Kaya umiwas ako. Kaya ako nadapa. Matanda ka na, bakit mo ito ginagawa? Wala ka bang konsensya? Hamana! Sabi niyo walang banggaan. Kailangan niyo pa rin kaming samahan para sa investigasyon. Wala na, tanggapin na lang, tinulungan lang. Nang biktima pa, sino pa magkakamaling tumulong? Tama, dapat magkaroon ng batas para maparusahan ng mga manluloko matatanda. Anong kalokohan yan? Uy, ang dami mong panig. Magkasabat ba kayo? Baliw ka ba? Bakit ka umatake? Di ba't muntik nang mamatay yung matanda mo? Alif, yan! Uy, umalis na tayo, umalis na. Baka pag tumagal na tayo na ang madamay. Kailangan nyo pa rin kaming samahan para sa investigasyon. Officer, alam kong kailangan kong makipagtulungan. Pero kakadating ko lang. Pwede bang makita muna ang anak ko? Babalikan ko kayo pagkatapos. Baka hindi pwede. At ito shared bike mo, kukumpiskahin muna namin. Kung busy ka, magbayad ka na lang. At tapos na. Bakit ako magbabayad sa inyo? Kung may kailangan ka talaga, magbayad ka na lang para madali. Ngayon, kailangan ng pera para tumulong. Ano ba alam nyo? Mga nanonood, manahimik kayo! Ikaw, manahimik ka! Sobra na yan! Sige, ganito, tahimik. Tama na, tigilan na yan. May idea ako. Magbayad ka na lang o dalhin mo sa ospital tatay ko. Ikaw ang pumili. Sige, gusto nyo lang ng pera, di ba? Malas ko talaga ngayon. Sapat na ba ang 200? 200? Parang mendicant lang? Dapat 2,000. Sige, bibigyan ko kayo ng 2,000. Pambayad na rin sa leksyon. Nasa bag niya. Kailangan 10 o 20,000. 2,000 para tapusin? Para sa pulubi? Alam mo, kulang pa sa 2,000 ang damage sa e-bike. 5,000 dapat. Anong ibig sabihin? Nananakot mo kayo? Marunong ka ba magsalita? Anong pananakot? Kung ayaw mo magbayad, edi wag. Sumama ka sa kanya para magsalisay. Mag-usap tayo ulit ng maayos. Bilisan niya na. Sa mga walang kwentang tao, wala kang magagawa. Tatay, bago ka lang ba rito? Pag may ganito, huwag mo nang pakialaman. Ituring mo na lang itong leksyon. Mukha kang mayaman. Iwan naman problema ang 5,000. Ha? Pag nagtagal ka pa, 8,000 na yan. Sumama ka na lang sa akin para magsalaysay, para malaman natin ang solusyon. Officer, halatang panloloko at pananakot to! Anong sinasabi mo? Anong panunoko? 5,000 yan para sa pansasayos ng bisikleta at panggamot ng tatay ko. Malaki ba ang 5,000? Malaki ba? Kayo ang sumisira sa lipunan! Tingnan mo ang galing niya. Huwag nang sumobra. Kunin mo na lang ang pera. Basura kaya ng lipunan! Timahan mo na lang. Heto. Alis na. Huwag na magtipon dito. Ito, talaga bang para maiwasan siya kaya ka nadapa? Naku, di ko na rin matandaan eh. Di ba sabi niya, kailangan na nila ng pera? Tama na, tara na. Jefferson, tanong ko lang, napakahalaga ba ng kontrata na to? Tay, sabi ko sa'yo, ang pagkuha ng kontrata sa Tagumpay Holdings, nakasalalay sa dokumentong to. Sabi ko sa'yo, pag binakuha, tsak na magsasara ang cement factory natin at pupuntahan tayo ng mga manggagawa na naghihingi ng bayad. Jefferson, kamo lang. Dito po ang deputy ng Tagumpay Holdings na si Gamon Pascual Sr.
Ay, buti naman. Sigurado na to. June, sabi ko sa'yo, ang dami ng utang ng cement factory natin. Napakahalaga talaga ng kontrata na to, pakiusap. Isahin mo agad ang order na to sa Tagumpay Holdings at agad to kayong ipapakasal ni Jefferson para doble ang saya, ha? Tito, wag mag-alala. Ako nang bahala. Huli na tayo, Tay. Pirmahan na natin ang kontrata. Huwag na natin tong e-bike. Huwag nakuha na natin ang order sa Tagumpay Holdings, bibilan kita ng bago. Talaga? Ayan, sinabi mo yan ha. Sige, tara na, tara na. Di ba yan yung bike ng matanda? Parang pamilyar eh. Talaga? Parang pare-pareho lang naman ang bike, ah. Tama na, wag na natin yan intindihin. Baka mahuli pa tayo sa pirmahan. Bilis na. Pa, bakit ba ang kuripot mo? Sana nag-taxi ka. Isang bag lang to. Di naman mabigat. Saka, mas madali sa bisikleta at exercise pa. Isusundo na kita sa susunod. Di na kita papayagang magbisikleta mag-isa. Sige. Ikaw na. Ang tanda mo na. Tringy ka pa rin. Bakit? Bawal na ba magpa-cute sa tatay pag malaki na? Presidente ka ng kumpanya. Di ka ba nahihiya? Ba't ako mahihiya? Tatay kita. Kung may matatakot man ako, ayaw ko lang na hindi nila alam na tatay kita. Hello, Boss Manny. Bakit? May pumutik ba sa mata? Wala. Baka pagod lang ako. Namali ng tingin. Tara, nandoon ang elevator. Bilis, tara na. Huwag nating pahirapan ang naghihintay. Ayos ba? Pa, pupunta muna ako sa meeting room para magutos. Pumasok ka muna at maupo. Babalik ako agad. Sige, magtrabaho ka na. Huwag mo na akong isipin. Sige! Mapala pa, pagkatapos ko sa meeting, i-treat kita sa paborito mong pork ribs. Ayos ba? Sige, bilisan mo na. Sige, babalik agad ako ah. May isa akong deputy at 4 na project manager. Puro ba kayo pabigat? Binabalaan ko kayo. Pag di nag-abot ang project managers na yung buwan, layas kayo lahat. Huwag nang magpalusot! Boss Manny, kalma lang po. Dapat tapusin ang cement procurement mamayang hapon. Nandiyan na ba sila? Mamaya po, darating. Nakakatuwa to, ah. Mahal ako ng tito ko. Kahit may masarap na pagkain, tatawagin niya ako. Maganda pa na ang ugnayan ng pamilya mo at ng pamilya ng tito mo. Siyempre, tumawag lang ako sa tito ko at sinabi kong may cement factory tayo. Agad nakuha ang order. Pagkatapos nito, dapat pasalamatan natin ang tito mo. Tama. Oh, Shirley, ano bang hilig ng tito mo? Tulad ng paglalaro ng golf, pag-inom ng tsa, o pagyoyosi ng sigarilyo. Gusto ko sanang magregalo sa kanya bilang pasasalamat. Saka na yan, pamilya naman tayo. Tara na doon. Tara! Sabi niya bawal maliit. Tara na! Bilis! Bakit ganyan mga empleyado ng kumpanya ng anak ko? Tito, taga nating di nakita. Tito? Siya pala ang tito mo. Pasensya na po, Deputy Ramon. Di ko po kayo nakilala kanina. Patawad po. Patawad po! Patawarin niyo ako! Patawad po! Pasensya na po! Saan mo tinago to? Nabasa na! Boss Ramon, huwag niyo na po kaming pagtulungan.
Maawa po kayo. Patawarin po kami ni tatay. Yung 80 milyong order ng semento, yun ang tanging pag-asa ng planta namin. Oo nga po. Higit 100 katao sa planta ang naghihintay ng sahod. 3 buwan ng atraso. Ito lang ang tanging salbabida namin. Maawa na po kayo. Tatayo po ako rito. Nakikiusap po ako. Teka, ako po, patawad. Hindi ko na po uulitin. Patawad ako. Tumayo na po kayo! Hindi niya po ako tita! Hindi siya si Ramon Pascual Sr. Sino si Ramon Pascual Sr.? Sino ka ba talaga? Bakit ka nandito? Sigurado kang hindi siya si Boss Ramon? Siya yung matandang nanaot sa atin kanina. Hindi ko siya tito. Nandito siya. Malabang magnanakaw. Nakunin natin sa akto. Hayop ka! Kala ko pa naman ikaw si Boss Ramon. Lumuhod pa ako at nagbigay galang sa'yo. Tapos isa ka lang peke, isang magnanakaw. Pa ako na! Pa! Lumuhod pa kami sa isang magnanakaw! Magaan lang yan! Atras ka! Sino kayo? Ito ang aking opisina! Sabi niyang opisina niya rito. Halata magsisinungaling. Tama, tingnan natin kung anong balak ng matandang to. Tingnan nga natin kung anong balak ng matandang to. Para saan ang mga gamit na to? Pangbukas ng lock. Pangbukas ng vault. Ha? Isa nga siyang magnanakaw. Pangbukas ng bot ang mga gamit na to. Hindi ako magnanakaw. Opisina to ng anak kong si Manny. Teka! Kita mo? Ang daming pera. Siguradong galing yan sa masama. Hipupulot ko muna to. Ibabalik ko kapag dumating ang may-ari. Sahod ko yan mula sa paaralan sa baryo. Ito yung parang binigay mo sa akin kanina. Aminin mo na yan. Sige, niloko nyo na ako. Ngayon nilalait nyo pa akong magnanakaw. Pag nalaman to ng anak ko, lagot kayo sa kanya. Sinong naloloko? Ikaw ang bumangga sa akin. Kung walang ebidensya, sinisiraan mo ako. Subukan mo pa! Subukan mo pa! Jefferson, mainit na ulo ang tatay mo. Kapag namatay siya, magkakaproblema tayo. Hey! Hindi pwede. Dapat aminin niya na siyang bumangga sa akin. Sabihin mo, ikaw ba ang bumangga sa akin? Ha? Sobra na ang pang-aapi mo. Naniwala na ako. Nanlalamang ka pa. May gana magbatikas ka pa! Tay, baka mapatay mo na siya sa pambubugbog. Ganito, i-video mo ko ha? Siya ang bumangga sa akin. Ito, kalimutan muna natin yun. Nahuli natin siyang nagnanakaw sa opisina ni Manny. Hawak sa akto. Wala siyang kawala. Anong nagnakaw? Opisina to ng anak ko si Manny! Ay, tama, Shirley. Picturan mo ako. Huli ko ang magnanakaw sa opisina ni Boss Manny. Ha? Hala! Bilis! Labos ang ulo niya. Unahan mo. Sige, ibang pose. Ganito! Ayos to. Sige, ibang anggulo. Ayos. Sige, isip muna ako. Ganito, tingnan mo. Ay, kunan mo to. Teka, isama ang gamit niya. Kunin mo rin. Ebidensya yan. Sige. Ang astig ba nito? Ay, ayos to ha? Teka, Shirley. Ganito, kunan mo kaming mag-ama. Oo, ano tawag dito? Mag-ama? Nakaaresto ng magnanakaw. Tito, nasa labas ka na. Dahan-dahanin mo. Ayos na ba to? Ayos. Haha, ayos to.
Ang boss ay si Manny. Siya naman si Antonio. Siya kaya ang ama ni Boss Manny? Shirley, anong problema? Antonio Gutierrez? Lolo, Antonio Gutierrez ka? Ano ngayon? Anong masama sa Antonio Gutierrez? Bakit? Tito, alisin niyo muna paa niyo. Bakit? Dinidihan ko siya. Ano ngayon? Oh, apelido rin ni Gutierrez, ang boss namin. Ha? Ano? Shirley, sinasabi mo bang pamilya ng boss niyo ang matandang to? Kuya, hindi lolo. Mag-ama po ba kayo ni Boss Manny? Anak niyo po ba si Boss Manny? Naka-misunderstanding lang po talaga. Sabi, Pasensya na po. Wala po kaming katinuan. Pasensya na po. bakit yun to ginagawa? Teka, niloko kayo ng dalawa. Peke ang ID na to. Tay, sigurado ko bang peke tong ID? Sinasabi ko sa'yo, taga-Hilagang Luzon si Boss Manny. Dapat may Mongolian text sa ID. Wala rito. Peke ang ID na to. Wala nga talaga. Tama, taga Luzon si Boss Manny. Sa patakaran, dapat may nakasulat na lokal na wika sa ID. Kaya ba ginawa niya tong ID? Para itago ang identity niya? Pero dahil sa gawa-gawa lang, nahalata? Isa siyang manloloko. Nagpapanggap na tatay ni Boss Manny. Matandang magnanakaw ka. Ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Tandang to, para manakaw. Nagpakabit ka pa ng peking ID. Sagutin mo, ito ba ang hinihintay mo? Ha? Di ko po ginawa tong peking ID. Di pa rin. Nahanap na namin ng peking ebidensya. Nagsisinungaling ka pa. Bakit ang tigas ng ulo mo? Sapat na ba ang ID? Paano kung tatay nga siya ni Boss Manny? Dapat kong pag-isipan to. Kailangan ko ng escape plan. Jefferson, sandali. Tama na. Kumarama ka muna. Kung di lang ako pinigilan ni Shirley, tapos ka na ngayon. Tito, sabi niyo tatay kayo ni Boss Manny. May maipapakita po ba kayo? Anong papakita? Peke na nga ang ebidensya. Saan pa siya kukuha? Pwede po bang tawagan niyo si Boss Manny? Pwede po bang tawagan niyo si Boss Manny? Lolo, tandaan mo to. Pag niloko mo pa ako, papatayin kita ngayon. Jefferson, tumahimik ka nga. Pwede bang tumigil ka? Mag-ingat ka. Huwag kang magpapaloko sa kanya. To, huwag po kayo mag-alala. Gusto ko lang po i-check kung kami po ang may mali. At kung kami nga, magsasorry po kami kay Tatay Antonio. Tumahimik ka! Ako na po. Anong kukunin niyo? Cellphone ko sa bulsa ko. Anong password po? Sabihin niyo lang po. Ako na po. Sabihin niyo lang po ang password. Kunin mo. Tahan-tahan po. Shirley, huwag mo siyang pansinin. Magnanakaw lang yan. Wala akong pake kung maluloko siya. Kailangan ko ng paraan. Shirley, baka makatakas pa ang matandang magnanakaw na yan. Anong tinitingnan mo? Tanong ko sa'yo, wala ka bang number ni Boss Manny? Ha? Nagpapalipas ka ba ng oras? Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo natawag yan mayon, lagot ka sa akin. Tinulungan kita. Tapos, agabyado mo pa ako. At pinagbintangang magnanakaw. Sinasabi ko sa inyo, wala na ang inyong order. Tama na ang kalokohan mo. Tawagan mo muna yan bago ang iba. Tito, pwede po bang tawagan niyo muna para malaman ng totoo?
Malabo namang mangyari to. Pinagpintangang magnanakaw ko ba ang ama ng deputy? Anak, anong ginagawa mo? Ako ang project director ng kumpanya. Hawak ko ang Baybay Tubig Project. Ang tito ko ang deputy ng Tagumpay Holdings, si Ramon Pascual Sr. May cement works ang pamilya ng boyfriend kong si Jefferson. Ako ang nag-setup ng deal na to. May cement works ang pamilya nila, di ba? Ano naman? May cement works ang pamilya namin, bawal ba? Ang semento namin ang pinakamaganda sa syudad. Maraming misunderstanding ngayon. Huwag mo yang sabihin sa akin. Uy, bakit ka nakatingin sa akin? Nasagot na ba? Di ko hahayaan ang anak ko na makipag-partner sa inyo. Tito Antonio, kumalma po muna kayo. Maraming nangyari ngayon. Pagtapos niyo sa tawag, unawain natin to isa-isa. Mali kami, humingi po kami ng tawad. Sino bang naghahanap ng tawad niyo? Patlam po kaming humingi ng tawad. Bigyan niyo naman po kami ng tsansa. Hanggat nandito ako, di matutuloy ang partnership nyo. Para safe kayo, lumayas na kayo ngayon din. Kung hindi lang sa 80 milyon na order, patay na sana siya. Kalma lang, kalma lang. Huwag mong sisirain ang 80 milyon na project na to. Pag natuloy to, sisikat ang atin. Bakit na naman? Bakit ang hina ng signal dito? Uy, may signal! May sira na phone, nilagyan ng name ni Manny Gutierrez para manlil lang. Imposible! Hindi sira ang phone ko! May sinagot pa ako sa daan! Phone na, walang signal ang ginamit mo. Diluloko mo ba ako? Imposible! Akin muna phone mo, tingnan ko! Heto sa'yo. Aray! Wala namang sira! Pwe! Tumayo ka dyan! Ay! Ang mga manloloko ngayon! Ang gaaning talaga! Muntik ko na naman akong maloko! Anong gagawin mo? Binabalaan kita, huwag kang lalapit! Hey, Matanda, ang tapang ko pa rin. Kinalimutan mo pa ang 8 milyong piso order ko. Ang lakas na loob mo. Di ako nagsisinungaling. Anak ko talaga si Manny. Sabi mo uli? Sige nga, sabi mo uli. Anak mo si Manny? Mukha ba akong tanga, ha? Sige, palo ka. Dito, subukan mo nga. Jefferson! Niloloko na niya tayong nananakaw. Pinagtatawanan pa natin. Sabi niya anak niya si Manny. Di ba panlala ito sa atin? Ha? Huwag kunin ang order! Matanda, matigas pa rin ang ulo mo. Tingnan natin ngayon kung matigas ang ulo mo o ang golf stick ko. Sinawagan ni Boss Manny kanina. Dadating daw ang tatay niya mamaya. Mag-iingat kayong lahat. Dapat magalang kayo sa matatanda. Tanungin kung kailangan nila ng tulong para maayos ang imahe ng security. Hepe, anong itsura ng tatay ni Boss Manny?
May picture ba? Hepela ako, tingin mo ba may chance akong makita ang tatay ni Boss Manny? Basta, igala ng todo ang lahat ng matatanda sa punong gusali ng kumpanya ngayon. Dali, dali! Hey! Stick to ni Boss Manny! Magagalit siya pag nalaman niyang ginamit mo pang saktan. Ay, ayos ka lang ba? Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong manakit sa opisina ng deputy. Sino ka ba? Bakit ka nananakit sa opisina ni Boss Manny? Ako, si Director Luz. Hawak ko ang Bye-Bye Tubig Project. Ang dalawang to ang supplier ng semento para pumirma ng 80 milyong project. Kayo po? Mandanakaw yan. Nahuli namin siya sa paglapit. Kayo ang magnanakaw! Hoy bata, makinig ka. Ako ang ama ni Boss Manny. Nandito ako para sa anak ko sa Kalayaan Holiday. Ang amo ni Boss Manny ay yung matandang to? Matandang pasaway. Ang kapal ng mukha mo. Tandaan mo, pasaway talaga yan. Papunta kami ng tatay. Binangga niya tatay ko. Ni hindi man lang dinala sa ospital, kinumpensahan lang namin ng pambayad sa sasakyan. Tapos, nag-report pa ng pulis na nagnanakaw kami. Sinungaling! Hindi ko naman binangga. Kayo ang nagnanakaw sa akin! Bata, huwag kang maniwala. Nagsisinungaling sila. Kami nagsisinungaling? Ba't ka umamin sa tagapangasiwa kanina? Tandang pasaway. Pinagbibintangan pa kami. Papatayin kita ngayon, gago. Aray! Guardia lang! Tapa mo manakip! Sumusobra ka na! Sinaktan mo ang parte ng kumpanya sa harap ko. Di mo alam ang lugar mo. Patay, padalas-dalas ako. Boss Shirley, sinabi niyang ama siya ni Boss Manny, kaya nag-alala ako. Iho, huwag kang matakot. Ako nga ang ama ni Boss Manny. Manahimik ka! Hanggang ngayon nagmamalaki ka pa. Ako nga ang ama ni Boss Manny. Kita mo, narinig mo rin. Sinabi niyang ama siya ni Boss Manny. Kailangan kong kumpirmahin. Maniniwala ka sa kanya? Magnanakaw yan! Tingnan mo! Tingnan mo! Ito ang gamit niya para pambukas ng vault. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa siya? Isa lang itong ordinaryong screwdriver pang repair ng relo. Hindi pang bukas ng vault. Isara mo yung bibig mo! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Kahit sino pa kayo, huwag nyo nang saktan ang matandang to. Di mo man narinig ang utos ko kanina? Di nang ikaw na hepe. Kahit direktor ng seguridad pa, dapat respetuhin ako at sundin ang utos ko. Alam ko mas mataas posisyon nyo pero... Walang pero. Di ka dapat na paniwalaan ako. Isang salita ko lang, laglag ka na sa kumpanya. Tama po kayo. Gusto ko lang pong ipaalala. Anong karapatan mong paalalahanan ako? Alam mo, pinsan ko si Deputy Ramon. Isang salita ka pa, laglag ka na agad. Pinsan niyo si Deputy Ramon? Ano? Takot ka? Kung takot ka, huwag nang makialam. Layas! Layas ka! Walang kwentang hayop na di asenso! Uy, huwag mo ko saktan! Di ka palalampasin ng anak ko! Yes! Hindi niyo pwedeng gawin to sa isang matanda. May malasiguradong nangyayari dito. Kuning babala ko na sa'yo. Pag nagsalita ka pa ng isa pang walang kwenta, palalayasin kita. Nakakita ka na ba ng matandang sumama sa Nakmag City na may dalang pang bukas ng lock at lubid? Jefferson, bilisan mo! Itali mo na ang kamay paa niya! Katakip ang bibig. Nagpupumiglas. Higpitan mo ang taling yan. May problema sa kakayahan ni Director Luz ng Bye-Bye Tubig Project. Kung di kaya, palitan mo na siya. Di siya nakakuha ng semento noon dahil wala siyang mahanap na matinong cement works. Pero huwag mag-alala,
haharap si Director Luz mamayang hapon kasama ang mga taga-Cement Works para pirmahan ang kontrata. Isang hapon lang ang ibibigay ko. Dapat ayusin mo na ang kontrata ngayong hapon. Kung hindi, lalayas kayong dalawa sa kumpanya. Ayusin ko po. Galing pa sa probinsya ang tatay ko para samahan ako sa Kalayaan Holiday. Kailangan mo nang ayusin to agad. Kung maantalang pagkain ko kasama ang tatay ko. Pupuntaan ko muna para tingnan ang sitwasyon. Hintayin ko na lang ang desisyon niyo. Director Jose, i-report mo sa akin ang Bye Bye Tubig Project. Opo, Boss Manny. Ang Bye Bye Tubig Project na yon ay... Manahimik ka nga. Tangina yan. Boss Shirley, matanda na po siya. Huwag kang makialam! Jefferson, hintayin mo ko dito. Kukunin ko si Tito para may pirma agad ang kontrata. Oh, June, mamaya sabihin mo kay Deputy Ramon na may nahuli kaming magnanakaw sa opisina. Pakiusap. Pupuntahan ko na. Bago dumating si Boss Ramon, huwag kang gagawa ng sariling diskarte. Kundi lagot ka sa akin. Alam mo, hindi makontento si Boss Manny sa progress natin ngayon. Kaya dapat na ayusin ang procurement contract nyo ngayon. Oo, ang unang procurement contract ay 80 milyon. Ako rin ang namamahala dito. Pero si Boss Manny ang magdedesisyon. Kukunin ko na. Magandang mood ni Boss Manny ngayon. Balita ko, dumating doon tatay niya galing probinsya. Di ko rin alam sa detalye, napag-usapan lang niya. Hanggang dito muna, tatawag ulit ako. Nanggaling sa probinsya si tatay para sa Kalayaan Holiday. Huwag na nating ipagpaliban ng pagkain namin. Anong nangyayari rito? Sino ka ba? Boss Ramon, sila po yung supplier ng semento na punta rito para makipagnegosyo. Sinong nagtanong kung sino sila? Ang tanong ko, anong nangyari sa matandang to? Bitawan nyo na siya! Di pwedeng bitawan. Sino ka ba? Para utusan ako. Boss Ramon, makinig po kayo. Di pwedeng bitawan ng matandang to. Boss Raymond. Kalma lang po muna kayo. Hayaan niyo muna siyang magsalita at pagkatapos na, saka na kayo magpasya kung pakakawalan siya. Sino naman to? Tatay ko po siya. Sabay po kaming pumunta rito. Jefferson Liwanag. Ako si Gregorio Liwanag. Anak ko si Jefferson. Pinakilala kami ni Luz rito para makipagnegosyo sa semento. Anong nangyari sa matandang yan sa sahig? Boss Ramon, ganito po yun. Makinig po kayo. Pumunta po kami ng tatay ko para makipagnegosyo sa semento. Pagpasok po namin, nakita po namin na may hawak siyang gamit at binubuksan ng vault. May naglakas loob na bubuksan ng vault dito? Anong ginagawa mo? Manahimik ka! Tumahimik ka! Uy, Boss Ramon, huwag kayong magalit. Ang puso ng matandang magnanakaw na to. Plano na niyang basagin ang vault sa opisina. Nakita lang namin siya. Sabi pa niya, ama daw siya ni Boss Manny. Naglabas pa ng phone para tumawag. Pero matagal bago makakot. Napansin naming sira pala. Niloloko lang kami. Oo, habang tumatawag siya, paatras din siya sa pinto. Kung di ko pinigilan, nakatakas na yun. Kung totoo nga siyang ama ni Boss Manny, di siya tatakbo. Tito! Tito, nandito kayo. Hinahanap ko po kayo kanina. Nasa meeting kasi kanina. Boss Ramon, sinabi po ng matanda na ama daw siya ni Boss Manny. Ba't di pa tapos to? Ilang beses ko nang sinabi, mandanoko yan. Nanguni pa namin. Ang hinihintay nyo. Tito, magnanakaw to. Nagnakaw siya sa opisina. Nahuli namin sa akto. Tingnan nyo. Yan ang gamit para basagin ang vault. Tingnan nyo, ang liit ng screwdriver na to. Yan ang ginamit para basagin ang vault. Gamit yan para basagin ang vault? Parang hindi ah. Pambukas pa to ng vault? Parang hindi naman. Boss Ramon, normal lang nga di nyo alam. Sila kasi ay mga magnanakaw eh. Kung alam nyo yan, ede. Bakit ganyan ka magsalita sa tito ko? Paano malalaman ng tito ko ang mga gamit na magnanakaw?
Tito, huwag yun ang pansinin. Hindi yan ang ibig sabihin ni Benji. Nanguhuli kayo sa kanya ng magnakaw? Oh, pagpasok po namin, nakita namin siyang sinusuklay ang vault gamit ang tool. Kung di kami dumating agad, baka nakuha na niya. File cabinet lang yun. May lock lang. Siguradong mahahalagang dokumento nasa loob. Nakaplano talagang matandang to. May dalang pekeng ay di para itago ang identity niya. May dalang ID pa. Talagang nakaplano. Ba't ka sumisigaw? Sige pa, sasakal kita. Bakit pamilyar ang matandang to? Parang nakita ko na siya. Bakit pamilyar ang matandang to? Parang nakita ko na siya. Tito, abala kayo araw-araw. Maraming lumalapit sa inyo. Sa mukhang tulad niya, normal lang na pamilya. Jefferson, di ba? Oo nga. Araw-araw nakakakita ako ng tao. Paano pa kaya si Tito na deputy ng Tagumpay Holdings? Mas marami siyang nakikita, di ba? Oo, ang dami talagang lakad ko araw-araw. Shirley, simula nang tawagan mo ako at sabihin mong nag-aasikaso ng semento ang boyfriend mo. Marami akong ginawa para dyan. Salamat, Tito. Walang tatalo sa kalidad ng semento ng Liwanag Cement Works. Ba't nandito pa kayo? Labas! Maupo kayo. Naku, pamilya tayo. Ba't may ganito pa? Paparating na si Boss Manny. Kaya nga, pamilya tayo. Kaya dapat di tayo mag-ere. Pag naayos na ang negosyo sa semento, siyak, may pabuya kayo. Kung sa pamilya natin ang semento at magandang kalidad, siguradong habang buhay tayo magtutulungan. Di ba? Salamat, Tito! Salamat, Tito! Magkakasay ng kontrata kay Boss Manny mamaya. Nagkakahiya kung nandito ang matandang to. Ipalis natin siya gamit ang mga masunuring gwardiya. Pantayan siya! Boss Ramo! Supervisor Ignacio, tawagin mo ang dalawang masunuring gwardiya. May magnanakaw sa opisina ni Boss Manny. Paano nangyari yun? Paano makapasok ang magnanakaw sa opisina ni Boss Manny? Paano ko malalaman? Ikaw ang nagpapatakbo ng seguridad. Bakit mo ako tinatanong? Tatawagan ko si Ernesto Lim. Hindi, ako mismo ang pupunta. Bilisan mo. Mga walang kwenta, puta. Hepe, ba't kayo nagagalit? Paano kung ama ni Boss Manny ang matanda sa loob? Maganda yon. Tingnan natin paano sila magkakalat. Magkakalat? Matatanggal sila agad sa trabaho. Balita ko, nag-iisang ama ang nagpalaki kay Boss Manny. Kung ama nga ni Boss Manny ang matanda sa loob, lagot na sila. Mga kasama, subukan natin manugal. Anong ibig sabihin? Isangal na natin na ama ni Boss Manny ang nasa loob. Kahit sinong pumigil, pasukin natin at iligtas ang ama ni Boss Manny. Gora! Mga godiyalan tayo, matatanggalan tayo sa trabaho, hahanap ulit ng bagong trabaho. Sasanggal ako! Hepe, kung ama nga ni Boss Manny ang matanda sa loob, tama ang pwesto natin. Angat tayo ngayon. Laban! Tara! Ikat ang Boss Manny! Sige! Ernesto, anong ginagawa mo? Boss Ramon! Miguel, subukan nyo lang! Ayaw niyo na ba sa trabaho niyo? Boss Ramon, tatawagin ko po ang mga gwardiyan yan. Boss Ramon, tama na po yan. Para sa kabutihan nyo rin to. Baka ang matandang to, ang ama ng deputy. Tito, ang tapang niyo kalabanin kayo, wala siyang galang. Wala akong pakialam kung sino ang matandang yan. Tandaan mo to. Lumabas kayo ngayon din. Agad! Lumayas! Di niyo ba maintindihan? Lumayas! Sige, Boss Ramon, huwag mo ko sisihin. Ikaw. Wala kang galang. Tinatakot mo si Boss Ramon? Putang ina. Silaktan mo ang anak ko. Sinasabi ko sa'yo, boss ng cement factory ang anak ko.
at isa siyang importanteng kasosyo ng kumpanya nyo. Sinaktan mo pa siya. Ernesto, anong ginagawa mo? Humihimaksi ka ba? At kayo, ayaw nyo na ba magtrabaho? Ako ang bahala. Alalayan ang matanda at dalhin siya. Alalayan ng matanda. Pita ba? Opo! Subukan mo! Tumahimik ka! Aray ko! Pa! Sinaktan mo pa si Pa! Tigil na kayo! Anong nangyari? Tingnan mo ang mga taong dinala mo. Anong kalokohan to? Ernesto, sabihin mo sa akin anong nangyayari rito? Nagpapatrolya kami dito. May narinig kaming ingay sa loob. Pagpasok namin, nakita namin silang binubugbog ang matandang to. Nanakaw ang matandang to. Nagpapanggap ang ama ni Boss Manny. At itong hepe ng seguridad, walang isip. Hindi ako magnanakaw. Ako ang ama ni Boss Manny. Pakinggan niya naman yan. Ano nga mga tatawag sa anak na Boss Manny? Manloloko talaga yan. Sino ka ba? Pamangking ko yan. Direktor ng Bye Bye Tubig Project. Yung dalawa, taga-semento ng kumpanya. Papirma sana ng kontrata ngayong hapon. Di pa pinipirmahan ang kontrata. Binugbog nyo lang ng ganito. Ernesto Lim, anong kalokohan to? Supervisor Ignacio, pakinggan niyo ko. May appointment kami ni Boss Manny. 10 minutes na lang aabot na siya para pumirma. Di pa pinipirmahan ang kontrata, nagkagulo na sa opisina. Kung di mapipirmahan at naantala ang kumpanya, kaya mo bang sagutin to? Milyon ang gastos ng kumpanya araw-araw, di ko kaya sagutin yan! Bilis! Ipaglinis nyo agad to! Supervisor Ignacio, pakinggan niyo ko. Wala akong oras makinig sa'yo ngayon. Baka hindi natin kaya panagutan pag naantala ang kontrata. Pero baka ama talaga ni Boss Manny ang matandang to. Sabi ko, ipaglinis nyo agad to! Dalhin muna ang matandang to. Saka na natin pag-usapan lahat pag naipirma na ang kontrata. Naintindihan mo ba? Opo, lilisin ko na. Dalhin ang matandang to, lahat sila! Dapat bilisan ang progress ng Baybay Tanawin Project. Nakastock sa semento ang project. Wala kaming mahanap ng supplier. Ako na ang bahala dyan. Dadagdagan ko ang order ng semento mamayang hapon. May iba pa ba? Kung wala na, baka andyan na ang supplier. Dismiss na muna. Sige, dismiss na. Papirmahan ko muna ang kontrata. Dalawa, linisin nyo to. Yung dalawa, ilayo nyo ang matanda. Sabi ko, ilayo mo siya mismo! Ayaw ko! Tatay, umalis na po kayo rito. Boss ko po siya, di ko kaya. Maawa na po kayo. Batang to, ayoko. Dito lang ako maghihintay. Supervisor Ignacio, sinabi kong nilayo siya na yun din! Huwag mo kong patulan! Ayaw ko! Ayaw ko! Ayaw ko! Papatulain nyo ba siya? Tawag ng tawag. Hanap ng pampigil sa bibig at takpan ang ulo. Layas! Tandaan mo, di ko paki kung ama siya ni Boss Manny. Bawal magkaproblema bago ang pirmahan. Kapag may nangyari, ikaw ang sagot. Opo, opo. Anong mangyayari? Anong meron dito? Boss Manny, may drill po ang seguridad sa paghuli ng magnanakaw. Drill? Malapit na po kasing araw ng kalayaan. Maraming magnanakaw sa bakasyon. Kaya na-drill po para masanay sa emergency. Mag-ingat kayo. Bilis! Boss Manny. May kailangan ka ba? Seryosohin nyo ang trabaho nyo! Sa araw ng kalayaan, kapag may nakagulo sa kumpanya, lagot kayo sa akin. Maliwanag ba sa inyo? Maliwanag. Ikaw, ako ba tinawag mo kanina? Boss Manny, baka nagkamali po kayo ng dinig. Imaginary doll? Siguradong napagod lang kayo. Masyado niyo pong inaalala ang kumpanya. Magpahinga po kayo. Ay, ingat po sa pag-alis.
Alam mo ba ang kapalit? Kung matatagalan ng pirmahan ng kumpanya, kaya ba natin dalawa yan? Supervisor Ignacio, sure ka bang katandang to ang tatay ni Boss Manny? Ang tangga mo ba? Dinala mo na lang sana para tanungin, di ba? Bakit po pag ginalaw si Boss Manny nang di pa sigurado? Paano kung hindi siyang tatay ni Boss Manny? Inisip mo ba ang maaaring mangyari? Ha? Wala kang alam. Wala kang mararating sa buhay. Sa trabaho, mag-aral ka ng mabuti. Bata ka pa. Tito, salamat po sa tulong. Kung hindi, baka mapahamak ang kontrata. Maupo muna pagdating ni Boss Manny. Huwag isipin ang nangyari. Pirmahan muna ang kontrata. Salamat po, Boss Ramon. Salamat po. Hay! Kaya sabi ko, wala kang kwenta. Magkakilala na tayo. Tapos, Boss Ramon pa? Gaya ni Shirley, Tito ang tawag. Naku, salamat po, Tito. Salamat po. Pag napirmahan na ang kontrata, hindi ka namin malilimutan. Kalimutan na. Maupo muna. Pirmahan muna ang kontrata. Pasensya na po sa inyo. Kakatapos lang po ng meeting ko. Boss Ramon, kumusta na po ang usapan sa proyekto? Halos, tapos na po. Hinihintay na lang po namin ang pirma nyo. Jefferson, ipakita mo sa Boss Manny ang dokumento ng cement plant. Opo. Boss Manny, tingnan niyo po. Boss Manny, ang kailangan na lang sa Baybay Tubig project natin ay ang cement. Marami na po akong tinalakay. Pero ang cement ng cement plant ni Boss Jefferson lang ang maaasahan. Hindi lang po Baybay Tubig ang proyekto na kailangan ng cement. Pati na rin po ang Baybay Tanawin project ay kailangan din ng cement. Pwedeng sabay na po tayong bibili. Boss Manny, gusto nyo po bang personal na mamasyal doon? Dahil milyon-milyong proyekto ito, mas mabuting mag-ingat tayo. Ang tagal ng panahon ngayon, tignan mo. Kumukulubot ang mukha ko, pati ang kamay ko. Ang tagal nga ng panahon na yon, pwede kang bumili ng hand cream para laging dalhin. Sige, susubukan ko. Mapagawa ko sa procurement na ipadala sa mga gwardiya natin. Tig-isa sila. Tingnan mo, maasikaso talaga si Boss Ramon. Pati mga gwardiya natin ay inaalagaan. Na pala, Boss Ramon, ano nga ulit ang sinabi mo? Napupunta raw sa cement plant para makita? Seryoso ka ba? Hindi sila pwedeng pumunta. Pwede naman, mga 3 oras lang sa biyahe. Kaso mahirap ang daan. Oh, ang kakaiba naman. Kailangang itayo ang cement plant sa malayo sa syudad. Wala kaming magagawa dahil dito, tumaas ang gastos sa transportasyon. 6-7 oras ang biyahe. Siguradong wala si Boss Manny nito. Matagal na magkasosyo. Basta tiyakin niya lang ang kalidad ng semento. Kung hindi maganda ang kalidad, ito na lang ang huling beses nating magkasosyo. Walang problema sa kalidad. Matagal na tayong magkasosyo. Sige, Boss Ramon, may idadagdag ka pa ba sa proyektong ito? Wala na, ayos lang. May asikasuhin lang ako. Ikaw na, bahala sa matandang to. Oh, kaya ko to. Naku, tatay, ayos lang po ba kayo? Patawad po, tatay, gwardiya lang po ako. Wala po akong magagawa. Nasaan po? Dito po, sa opisina ng logistics, inom nyo muna to, huminga muna kayo. Anong nangyari ba? Bakit bigla kayong nasa opisina ni Boss Manny? Kababata, sabi ko sa'yo, ako talagang ama ni Boss Manny. Di ba kalayaan holiday ngayon? Nandito ako para samahan ng anak ko. Ikaw ang bumangga sa akin. Kaibigan, nanoloko ka ba sa akin? Tay, sinong gumangga sa'yo? Paano ka nagbibisikleta? Siya ang bumangga sa akin. Nanakawan niyo ba ako? 2,000 para tapusin. Tinuturing niyo ba kaming pulubi? 5,000 dapat. Kayo ang sumisira sa sistema ng lipunan. Akin na yan! Nasita natin siya nagnanakaw. Mahuhuli siya kahit ayaw niyang umamin. Nahuli kong magnanakaw sa opisina. Okay ba to? Okay na, pwede na to.
Pero bata, hindi kita sinisisi. Pwede mo ba akong dalhin kay Boss Manny? Sige, ganito po tatay. Gamutin muna natin ang sugat nyo. Tapos punta na tayo kay Boss Manny. Boss Manny, daming order sa aming cement. Kung hindi dahil kay Shirley, hindi namin maasikaso ang malaking order na to. Maraming construction ngayon sa syudad. Kaya talagang malaki ang demand sa cement. Boss Manny, kung wala namang problema sa kontrata, pirmahan na po nyo para maasikaso agad ni Jefferson ang steady supply sa aming mga proyekto. Wala namang problema. Boss Manny, eto po ballpen. Teka, nasa anong tatay ko? Di naman siguro ganun katining. Ang matandang yun talaga ang ama ni Boss Manny. Boss Manny, nasaan po ang tatay nyo? Kailan darating? Papunta ko po ang tao para sunduin siya. Nandito na siya. Eto, yung bag niya yan. Nagmamadali kasi ako sa meeting, kaya pinapaantay ko muna ang tatay ko sa opisina. Nung makita ko ang bag, naisip ko, baka nasa banyo lang siya. Patay. Malaking gulo na to. Boss Manny, kumpleto na ang baybay tubig. Kundi na lang ang simento. Kung okay na, pirmahan na natin ang kontrata. Tama, pirmahan na natin ang kontrata para maayos ko na ang paghahanda at paghahatid. Salamat sa pangunawa, Boss Jefferson. Pakiusap, padalhan niyo agad ang aking site. Ano to? Aking yan! Ano to? Wala yan, sa akin na. Ito, sa inyo ba to? Akin yan, nadala ko lang. Anong silbi ng maliit na to? Pambuksan ng vote. Ang bibo nyo, Boss Ramon. Paano bubuksan ang voto? Mukhang gamit na ng tatay ko pampagawa ng relo. Pampagawa ng relo ang tatay nyo? Mahilig ang tatay ko sa mechanical watch at laging may daladalang tuy pampagawa nito. Kaya ngayong Kalayaan Holiday, makabumili pa yan ng 2 mechanical watch pampasaya. Mas malala ang sasapitin ko kaysa sa inyo. Paano na to? Maganda namang may hilig. Maganda yan. Boss Manny, kung kayang pag-aralan ng tatay nyo ang ganung tiyak na bagay, malamang malinaw ang mata niya? Oh, malinaw ang mata ng tatay ko. Wala siyang sakit sa mata. Teka, may mali sa kontrata. Boss Manny, anong problema sa kontrata? 80 milyon ang nakasulat sa kontrata. Pansemento ito para sa baybay tubig. Kailangan din ng semento sa baybay tanawin, kahit na doble man lang ng baybay tubig. Walang problema. Kaya naming magsupli. Mali ang bilang, i-print natin ulit. Boss Manny, wag na po magabala. Itikom na lang ang dati at isulat ang bagong halaga. Boss Manny, pwede po ba ito? Ilalagay ko na lang sa tabi. Tingnan nyo. Boss Manny, nandito na po ang lahat para pumirma. Basta't di mababago ang presyo, walang problema. Boss Manny, huwag mag-alala. Di po tayo magtataas ng presyo. Pipirma muna ako rito. Boss Manny. Tatay, dahan-dahan lang po. Dito po. Dito po, nasa loob ang elevator. Hindi ko hahayaan ang anak ko na makipagtulungan sa mag-ama na yun. May problema sa ugali nila. Tama, problema sa ugali. Sana huwag mo kong sisihin sa pagiging palihis ko. Pasensya na po, tito. Ayos lang, hindi mo to kasalanan. Ganyan talaga sa posisyon mo. Di mo pwedeng tanggihan ang boss mo. Ay naku, ang bagal naman ng elevator na to. Kapag nasign na ang kontrata, tapos ng lahat. Ilagay mo kang marka rito. Sige, ano po ba ang isusulat ko? Isulat mo ang kontrata ay inayos na parehong sa ngayon. Sige po. Ayos na po ba to?
Dalawang kontrata. Dapat may marka rin sa sayo. Tingnan nyo. Dito! Huwag pumirma! Ha? Pa, saan ka galing? Bakit ka duguan? Pa, bakit ka ganyan? Anong nangyari? Bawiin mo agad ang pirmadong kontrata. Huwag ipipirma yan! Pa, wag magpanik. Sabihin mo nang maayos. Anong nangyari? Pa, wag mapraning. Sabihin mo lang, maupo ka. Lahat, tumigil! Walang alis dito kahit sino, putang ina! Opo! Patay na talaga. Baka may maling akala lang dito. Anong nangyari? May maliit lang na misunderstanding. Anong misunderstanding? Anong misunderstanding? Magkakampi sa'yo ng mag-ama na yan. At ikaw, hindi ka rin mabuting tao. Nagkamali lang po kayo. Sorry po talaga. Di ko po alam na kayo ang ama ni Boss Manny. Misunderstanding lang po. Tapusin agad ang babaeng to. Di na siya dapat nandito. Tumanggap siya ng suhol sa mag-ama na yan. Nakinabang siya. Boss Manny, mali ako, nasilaw ako! Bigyan niyo ko ng isa pang pagkakataon! Tatay, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Boss Manny, mali ako. Nasilaw ako sa pera. Nung dumating ako, binugbog na nila 3 ang tatay nyo. Di ako kasali. Nilinlang lang nila ako. Pa, binugbog ka ba kaya may sugat? Kuya, mali ako! Patawarin mo ako! Kuya, huwag mo ko hawakan! Boss Manny, ganito po, sila mag-ama. Ay, ayos ka lang ba? Sino kayo? Bakit kayo nananakit sa opisina ni Boss Manny? Ramon Pascual, formal kong inaanunsyo, tanggal ka na sa Tagumpay Holdings. Mula ngayon, hindi ka na deputy ng Tagumpay Holdings. Boss Manny! Patawarin mo ako! Dito! Patawarin mo ako! Patawad! Ernesto Lim, kalagdarin mo yan palabas. Mula ngayon, bawal na siyang pumasok sa Tagumpay Holdings. Boss Manny! Huwag naman! Umaas ang pamilya ko sa trabaho ko! Boss Manny! Boss Manny, naguluhan lang ako. Pakiusap. Huwag niyo akong tanggalin. Kailangan ko tong trabaho. Magsusumbong ako. Bigyan niyo ko ng pagkakataon makabawi. Sila sina Jefferson at Gregorio ang nagnanakaw. Shirley, huwag ka na magsalita ng kung ano-ano. Kahit magsalita ka pa, baka di ka niyo mapatawad. At may nakakuha na akong 200 at 40 milyong order. Buhay ko'y sigurado na. Boss Manny, makinig kayo. Si Gregorio liwanag po. Ang headstone sa tatay niyo. Pa, totoo ba to? Galit ako pag naisip ko to. Pagpunta ako rito, may matandang nadapa. Tinulungan ko siya. Tapos, hiningian ako ng ilang libong piso. Pagkakita nila sa opisina mo, siniraan nila ako. Tinawag akong magnanakaw. Hindi ko po sinasadya. Pinilit nila ako. Kung hindi, baka pinatay na nila ako para lang mabuhay, Boss Manny. Girlfriend ka ni Jefferson Liwanag. Kaya mo siya tinutulungan. Akala mo hindi ko napansin. Hindi po ganon. Ginagawa mo lahat ng utos nila. Ako,
Susundin mo ba ang utos ko? Boss Manny, gagawin ko po ang sabihin nyo. Sige. Di gumapang ka palabas at maghintay sa labas ng AR. Boss Manny, alam ko kung mali ako. Huwag niyo po akong tanggalin. Simula ngayon, sa loob ng 60 segundo, kapag hindi mo nakita si Direktor Luz ng Baybay Tubig Project na lumuhod sa pinto ng opisina mo, tanggalin mo siya. Paano kung lumabas siya sa pinto ng opisina ko sa loob ng 60 segundo? Paano kung makarating siya sa pinto ng opisina ko sa loob ng 60 segundo? Sabihin mong tinanggal na siya sa loob ng 60 segundo. Nandito na! 58 segundo lang! Nandito na! Oh, 58 segundo lang. Sabihin mo kay Boss Manny, 58 segundo lang, hindi ako na-late! Sabi ni Boss Manny, kung na-late ka, sasabihin sa'yo na tinanggal ka pagkatapos. Kung on time ka, sasabihin agad sa'yo na tinanggal ka. Sabi ni Boss Manny, itapon niyo siya palabas. Bitahon niyo ako! Bitahon niyo ako! Uy, takot ka ba sa akin? Anong ibig sabihin? Di natin kailangan matakot sa kanya. Di naman tayo empleyado ng Tagumpay Holdings. Di niya tayo matatanggal. May kontrata siya. Ay, nasa kontrata yan. Pumirma na siya at may inilagay na akong patibong dito. Kung di niya ito tutuparin, kailangan niyang magbayad ng 1 bilyon sa atin. Wala na siyang kawala ngayon. Hay, anak ko! Ang galing mo talaga! Tandaan mo, isa na lang ang pagpipilian mo at yun ay magbayad ka ng maayos sa akin at bumili ng semento sa amin. Anak, paano na to? Kasalanan ko to. Kung mas maaga lang ako, di nila mapipirma to. Nagsisisi ka na ngayon. Mamatay ka na! Tanda ka! Jefferson, tingin mo ba dapat lang ituloy ang kontrata natin? Maliban, kung gusto mo magbayad ng 1 bilyong penalty. Sino makakapagpatunay na pumirma ako? Malinaw na nakasulat dito. Gusto mo bang tumanggi? Hindi mo yan matatanggi. Gusto mo bang magbayad ng 200 at 40 milyong bayad o 1 bilyong penalty? Ikaw na ang pumili. Ayokong mapayag. Ayaw mo? Di sa korte tayo. Sa harap ng ebidensya, siguradong talo ka. Tara! Paano kung wala ang ebidensya nga? Anong ibig mong sabihin? Anong balak mo? Hoy! Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sinaktan mo ang anak ko! Papatulan kita! Tingnan mo, pirma ito ni Boss Manny. Nakita mo ba? Wala kang moral! Kawalalahiyan! Tama, wala akong moral at wala akong pakundangan. Anong magagawa mo? Boss Manny, wala na ang kontrata. Paano natin haharapin ang 2 basurang to? I report ang 2 basurang to sa buong industriya. Kung paano parusahan ang walang hiya nilang panlilinlang, ipapasa ko na sa Deputy Ernesto ng kumpanya. Deputy Ernesto, may deputy ba tayong lim sa Tagumpay Holdings? Binata,
Ang ibig sabihin ng anak ko, mula ngayon, ikaw na ang Deputy Ernesto ng Tagumpay Holdings. Totoo ba to? Boss Manny, paano ko ba haharapin ang isong ito? Paano? Ikaw ang Deputy Ernesto ng kumpanya. Paano? Siyempre, ikaw ang mag-aasikaso nito. Ako, sasamahan ko ang tatay ko para sa Kalayaan Holiday. Happy Holiday! Scammer ako, may sala ako. Scammer ako, may sala ako. Scammer ako, may sala ako. Scammer ako, may sala ako.